Ay, hello. Hello mga idol, mga kadidiis. At sa lahat po ng mga baratiros kay Isog. At sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga bayaning nasa ibang bansa ngayon. Sa mga oras na ito na uumpisan at nagtrabaho na ng maaga. Good morning at isang masigabong palakpak sa inyong tanan. Tignan pa natin para tayong masayahan. Yung kumusta kayo sa mga oras na ito? Sa araw ng Martes, good morning sa ating lahat. Topic natin ngayon ay ang ating mga nangyayari sa ating bansa na ngayon ay naghihingalo at hindi natin malaman kung saan tayo dadalhin ng agos ng mundo. Kaliwat kanan, batikos, left and right, holding and fine to see and right. Ang mga nangyayari sa ating bansa. Ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa ngayon. Isang, I don't know. Mahirap na ispilingin ang mga nangyayari sa atin sa kasalukuyang administrasyon na walang pupuntahan kung hindi sa pangkungan. Wala tayong nakitang pagpisikap na may angat ang kabuhayan ng ating mga ikaus, naghihirap at nagtitiis ng kapwa nating may hirap sa Pilipinas. Wala po tayong nalaman kung ano ang kanilang balakid, plano at sa pangkahalatan na kabuhayan sa mga sambayanang Pilipino. Wala tayong nakikita na isang solid na plano at batas para sa kaginawaan ng lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Sobra na po ito. Hindi na po natin malaman kung ano. Mulat sa poll pa lang, alam na. Hanggang katapusan ng termino, walang magandang maiiwan at nauumpisahan sa bansang Pilipinas. No? Sobra na ang green ito sa mga walang tibo, walang pakiramdam kung ano ang kanyang nasa kapaligiran. Sa pagtaas ng bilihin, sa kawalan ng trabaho, sa trapiko, sa pagbaha-baha sa buong Kamanilaan na ngayon ba may action ba o wala pa? Ito na lang ba ang ating hihintayin? 6 years pa
At 3 years pa ang ating pagtitiisin na pag-ihintayin. No? Matitiis pa ba natin yan? 10 years at 3 years? Sorry. Kung nga, hindi nakatiis. Yun po talaga ang buhay. Talagang siguro ang part ng buhay natin yan para tayo po'y matuto. Matuto tayo, piliing mabuti ang ating ibuboto sa sunod na eleksyon sa 2005 at 2025, sorry. Kaya piliin po natin mabuti. Kung sinong karapat-dapat iupo sa Senado at sa Malacanang at sa buong gobyerno ng Pilipinas. Yun bang unahin mo na ang lahat bago ang sarili? Sanay naman tayo dyan sa mga korupsyon, no? Sanay na ang Pilipinas sa korupsyon. Hindi na talaga ipagkaila yan. Kasi talaga namang nabibilang na tayo isa sa mga mundo, no? Isa sa mga bansang may bahid na korupsyon. Ngunit, ito lang naman ang atin. Ngunit, unahin mo muna at ipakita mo muna sa sambayan ng Pilipino na may sinseridad ka na iunlad ang iyong bansa. Bigyan ng kaginawaan ang iyong mga kababayan na naghihirap ikao sa buhay, halos hindi na makakain araw-araw. Bago mo harapin ang sarili. Bago mo pagyamanin ang iyong sarili. Bago mo pagyamanin ang iyong mga dugo, mga mahal sa buhay na nasa side sa'yo, sa side ng asawa, sa side nyo, bago mo tingnan ang iyong mga sarili, tingnan nyo muna, unahin nyo munang harapin at tingnan at bigyan ng magandang buhay ang iyong nasasakupan sa buong bansang Pilipinas. Di ba tama? Bago mo unahin ang inyong sarili. Sa lahat po yan, para po sa lahat yung nakaupo sa ating gobyerno. Hindi lang po yan sa iisang nakaupo. Sa lahat po yan. Sa lahat po ng lahat po ng nakaupo sa gobyerno. Dapat unahin niyo muna, harapin ang sambayan ng Pilipino, ang nasasakupan mong teriya, yung mga mahihirap nating kababayan, unahin niyo muna bago inyong mga sarili. Di ba? That's right. Kapag once na ginawa nyo yan, unahin nyo muna ang mga ating mga kababayan, lalo na yung sobrang nakipaglaban sa kahirapan, may mga sakit, matutulungan ninyo, maniwala po kayo. Kahit naman sino po tanongin nyo, kung maganda ang record nyo, hindi po kayo maalis sa inyo. Patuloy at patuloy kayong mamamahali ng inyong mga kababayan, ng ating mga Pilipino. Kapag kayo'y tapat, mapagmahal, at nagpapahalaga sa amin lahat. Papahalagahan din po kayo namin kapag yan po ang inyong ginagawa po sa amin. Kahit wala na po ang eleksyon, basta't maganda po ang record nyo, nag-ayo na po kami. So, wala pong problema sa amin yun na
yumaman kayo, nangurap kayo, story na talaga ng Pilipinas yan, mahirap na walain yan. Pero unahin nyo muna dapat ang mga tao, ang mga Pilipino. Mabigyan ng trabaho, mabigyan ng bahay, mabigyan ng justisya ang mga walang kasalanan, lalo na po yung mga nakakulong na walang mga kasalanan, napoprotahan, iba pala yung gumawa ng krimen, tapos sila ang pagbintangan. Napakasakit po yan. Hindi lang po yan ilan sa mga nangyayari at ilan sa mga taong na pwedeng nangyayari sa kanilang buhay. Marami po yan. Yung mga nakulong, hanggat natapos na lang yung kanyang parusa, pinagdusahan niya yung mga nangyayari na hindi naman sa gagawaan niya, napakasakit po yan. Na maparusahan ka na wala kang kasalanan. Dahil po, marami pong mawawala sa'yo. Mga pamilya mo, yung mga naiiwan mo, bago ka napunta sa kulungan, dahil nakulong ka lang dahil sa maling batas, no? Napakasakit po yan. Lalo na po yung mga pamilyado, nakulong ng walang mga kasalanan. Kawawa po ang kanilang mga pamilya. Maiiwan. Kasi wala tatang laban. Tulad namin maliliit kami, wala kaming laban. Alam niyo ba ang katulad namin? Ang laban lang namin, sport. Ang makatabla. Ang makatabla. Makuha ko rin kayo. Ganun lang. Yan lang po ang laban namin, pero kung sa underground o sa pera, wala kami kalaban ng laban. Panabla yung amin. Yan lang po ang laban namin. Panabla. Makuha nyo ako, kunin ko rin kayo. Ganun lang. Pero kapag sa pirahan, wala po mangyayari. Talo ang mga mahirap sa labanan. Anyway, yun po ang ating topic. Kumustahin natin ang presyo ng bigas? Kumustahin po natin ang mga presyo ng mga bilihin sa ating bansa? Kumustahin po natin ang kamanilaan pagdating ng baha? Kumusta na? May nagagawa na ba ang gobyerno para malinis ang mga lansangan, mga drainage, linisin? Total, may sinasabi namang budget dyan. May budget daw. Nasaan ang budget dyan? Upang patuloy ang pagbabaha ng kamanilaan. Gamitin ang tamang budget. Gamitin sa tamang pupuntahan. Kasi yung lahat ng pera yan, galing po yan sa aming mga mahihirap. Galing po yan sa tabayan ng Pilipinas. Hindi lang po yan sa isang tao lang. Hindi po yan sa inyo. Lahat. Kung mayroon man kayo dyan, sa atin lahat. Lahat po yan. Sa bansang Pilipinas, yung pera na pinanggalingan na ginagamit at winawaldas ng gobyerno. Dapat matuto tayong rumirespeto, magbigay tayo ng respeto sa ating kapwa. Gagamitin namin yung pera. Payag ba kayo, kamayan ng Pilipino? Kasi lahat po tayo may-ari niyan. Hindi lang ba kayo nag-iisa o ilan, congressman, senador, presidente, vice president, hindi lang po kayo may-ari ng pera. Pera po na lahat yan. Pera ng Pilipino yan. Pilipino yan. Nung dapat magpapaalam mo na kayo.
pagbigay galang bilang sambayanang Pilipino. Kung hindi kayo magpapaalam sa pagkalahatan ng bansang Pilipinas, ay gamitin niyo sa tama ang pera. Gamitin niyo sa tamang pamamaraan. Gamitin niyo sa tamang hakbangin para sa buong sambayanang Pilipino at para sa kanilang kinabangan. Hindi sa inyong pakinabang lamang. Ano yun ba yung lipira? Ano yun ba yung pera? Mulat sa nasa politika na kayo. Mula nung nagising ako, nasa politika na kayo. Kung hindi ko nagkakamali, umupo ang mga Marcos. Mga 1960 pa, pataas. Siguro kung hindi ko nagkakamali, kasi ako 1972, nag-istan ko na kayo. Nag-istan ko na kayo. Nag-istan ko na ang mga Marcos. Ang tagal nyo na sa politika. Kung hindi ko nagkakamali, hindi lang 52 years old, hindi lang 50 years kayo sa politika, mga Marcos. Pero hanggang noon ba? Hindi pa tayo nagsawa. Hindi pa tayo nagsasawa. Nabaliwalain ang hiling at sigaw ng sambayanang Pilipino. Ang tagal na po ninyo sa politika. Hanggang ngayon, ang Pilipinas patuloy pa rin sumisigaw, naghahanap kung nasaan ang liwanag para sa sambayanang Pilipino. Minsan kami pa yung mga mahihirap. Minsan madalas pa kami mga mahirap. Kami pa yung madalas na nanaawa sa atin. Kami na nga yung mahirap, pero kami yung nakakaramdam sa paghihirap ng ating mga kababayan. Na dapat kayo ang unang makakaramdam dahil nasa inyo ang kapangyarihan. Binuto kayo ng sambayanang Pilipino. Pero mas kami pa yung nakakaramdam sa paghirap ng aming kapwa. Kung sino pa yung walang pera, kung sino pa yung nagkikao sa buhay, hirap na hirap sa buhay, minsan walang trabaho, minsan wala, minsan mayroon, sila pa yung nakakaramdam ng awa sa mga nangyayari at sa pwede pang mangyayari sa ating Pilipinas. Kami pa yung nakakaramdam kung ano ang mga pangangailangan ng Pilipinas. Ang masakit lang po kasi sa aming mga mahihirap, na mawaldas ang pera ng bayan, nang iilan na nang para lang sa iilan. Okay sana yan kung hindi pera ng Pilipinas. Wala kaming pakialam kung pera nyo, ubusin nyo, iwaldas nyo ang pera nyo.
Sarili niyong pera yan. So wala kaming pakialam. Ang problema, ang ginagamit nyo, ang pera niyo, sariling pera niyo, tinatago nyo. Ang ginagastos nyo at pinakailaman nyo ay ang pera ng bayan. Doon tayo doon magkakaiba eh. Pera ng bansang Pilipinas ang ginagamit at winawaldas. Pinagkukurap. Kaya ang sambayan ng Pilipino sumisigaw. Kasi kung pera niyo yan ginagamit nyo at ginagastos nyo saan mo kayong lupalo pumunta, wala kaming pakialam dyan. Pera niyo yan. Ang problema, pera ng Pilipinas, itong gagamitin nyo. Sa mga luho nyo, sa mga gusto nyo, sports car o anumang klaseng car, nabibili nyo sa pera ng bayan. Ano man dreams nyo? Bahay, isang magarbong sasakyan. Pera nyo ang gamitin nyo, huwag ang pera ng Pilipinas. Kasi yun lang naman ang amin eh. Pera lang ng Pilipinas, yung pinaghahanap namin, wala kaming pag-alam sa pera nyo. Dahil sanay na kami, namumuhay ng wala. Ang tanong namin dyan, kayo ba'y mabubuhay ng wala? Hindi nyo kaya yun. Kami po sanay nang mamumuhay ng wala sa buhay. Kapos sa buhay. Kaya kung hayahin na kami sa aming pakiramdam kahit wala kami, hayahin na kami. Ay lalo na siguro kapag kami ang nasa inyong kalagayan. Sobrang hayahin namin. Pero kapag kayo ang nasa aming kalagayan, hindi na po namin malaman kung saan kayo pupulutin. Palagi ko magbibigti na lang kayo. Pag kayo ang nasa aming kalagayan, sa aming kabuhayan na mahihirap kaming hirap na kumain araw-araw, manghihingi na namin minsan para lang makakain. Hirap na kayo yan. Hindi na kayo mabubuhay dyan. Palagay ko. Kung kayo ang nasa aming kalagayan, pagpalitin natin ang sistema. For example, kayo ang nasa aming kalagayan mga mahihirap. O kami, mga mahihirap, ang nasa inyong kalagayan na mayaman. Ang tanong, kaya niyo ba? Kaya niyo bang magkontraksyon, magsasaka, mag-araro, maghapon nakabilad sa araw, nakalubog ang paa sa putikan? Kaya niyo ba? Kaya niyo bang humawak ng kutsarang nalublob sa putikan at hugasan at gamitin para sa pagkain? Hindi niyo kaya. Pero kami pong mahirap. Lalo na po yung mga kapatiran natin na namubuhay sa lansangan. Yung sinasabi nilang masakit man sabihin, pero sinasabi ng taong grasa. Namumuhay po sila. Yung sinasabi ng pagpag. Yung namumulot sa basurahan na may mga tira-tira sa may Jollibee, pinapagpag na Indomie. Para mabuhay lang. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba yung mga ginagawa ng ating mga kapatiran na kapos sa buhay? Kung ako lang talaga ang nakaupo sa inyong katayuan, lahat po ng taong makikita ko na sa lansangan
Aampunin ko yan. Kung ako lang naging presidente ng Pilipinas, lahat ng nasa lansangan na makikita ko, dadamputin ko at ilagayan sa bahay ampunan. At manghihingi ako ng suporta ng sambayanang Pilipino para sa kanilang pangaraw-araw na pagkain. Pag ikaw po ay maganda po ang pagkitungo sa iyong kapwa, for example, ikaw ay Pangulo at maganda ang pagmamahal mo sa kapwa mo, lahat po kami magtutulungan para po sa inyo. Yan po ang Pilipino. Ugali po ng Pilipino, yung bayanihan. Basta't maganda ka lang at maayos lang ang pagdala mo sa Pilipinas, kahit anong hiling mo sa buong sambayanang Pilipino, magtutulungan yan. Pero kapag ikay kurap ng gobyerno at hindi marunong magmahal sa iyong kapwa at pang sarili ang interes ang inuuna, galit na galit kami mga Pilipino. Maraming walang trabaho ngayon. Hindi pa rin nagbabago ang presyo ng mga bilihin. Malapit na pumalatapos ang rehimeng Marcos 2008. Pero hindi pa rin natin naramdaman kung ano ang mga plano para sa pagbabago ng Pilipinas. Yung sinasabi ng bagong Pilipinas. Wala po tayong naramdaman ngayon na bagong Pilipinas. Ang naramdaman natin, lumang Pilipinas na nagisnan ko nung panahon ni Senyor Marcos. Lumang Pilipinas. Pagkain na lang po ng baboy, kakainin ko pa. Nung panahon ni Marcos. Pagkain na lang po ng baboy, sagmaw na lang po yan, kinakain pa. Gabi pa, yung gabi. Sa sobrang hirap ng buhay namin. Gabi. Yung gabi, ilalagay na namin sa lagay ng sagmaw. Pipiliin ko pa yung bagong lagay para balatan. Hindi pa naman sira yung loob nun eh. Hindi pa sira ang loob nun. Kalalagay lang, babalatan mo naman. Tapos, asin, lagyan ng suka. Sausaw. Sausaw sa suka yung gabi. Ayos na, kain. Kasi magtataka ka, nung mga panahon na ang daming lupang bakante, no? Daming lupa mang bakante noon eh. Hawak pa ng gobyerno mga lupa noon, wala pa may-ari. Kukunti pa ang tao. Magtaka tayo, bakit kukunti pang tao at maraming lupa pa ng bakante? Bakit binibigyan tayo ng ayuda? May mga ayuda noon. Ayuda. Bakit lumalabas yung mga ayuda? Mayaman naman Pilipinas noon. Yung sinasabi nila, mayaman ang Pilipinas. Ha? Bakit ayuda? Nagtataka ako, bakit ayuda? Kung mayaman ang Pilipinas noon, bakit binibigyan yung ayuda ang mga mahirap? Ba? Nakakapagtataka.
Mayaman ang Pilipinas, pero ang mga Pilipino, binibigyan mo ng ayuda. Ilocern, powder milk, Quaker Oats. Bakit may ayuda? Ibig sabihin, naghihirap ang mga Pilipino sa panahon pa lang ni Cyril Marcos, pero mayaman sa mata ng mga mayaman. No? Yan ang po ang pumasok sa utak ko. Siguro, hindi po napapansin ng mga mahihirap na naghihirap. No? Ay hindi napapansin ng mga ibang bansa na ang Pilipinas naghihirap. Dahil laging pinagmalaki, mayaman ang Pilipinas. Kung bakit nagbibigay ng ayuda, rasyon, para may makain ang mga Pilipino. Danas ko yun eh. Abutan ko yung pagbibigay ng rasyon. Edad ko naman sa mga 7 years ako. 6 years. Bakit nagbibigay ng rasyon kung mayaman ang Pilipinas? Ibig sabihin, sa mata lang ng Pilipinas, mayaman. Sa mata ng ibang bansa, mayaman ang Pilipinas. Pero sa underground, sa kabuuan, pinagtatakpan tayo ni Marcos na dami naghihirap na Pilipinas. Kasi po, kung mayaman ang Pilipinas, marami pang lupa noon, marami pa. Bakit hindi mo mabibigyan ng trabaho ang mga Pilipino noon? Ba't hindi mo mabibigyan ng libreng lupa noon? No? Bakit ang nabibigyan mo? Ayala. Yan lang. Ayala, Bilyar, o sino pa yun? Legislator Enrile. Bakit sila hinalalupa? Kung kailan sino yung mga dikit lang, yun lang po ang nagkakaroon ng lupa. At kung sino po yung dikit at sino yung opisyalis ng gobyerno, yun lang po nagkaroon ng mga lalaking lupa. Oo. Pero yung mga Pilipino naghirap sa mga magsasaka, binibigyan ng rasyon. Bakit binibigyan ng rasyon kung mayaman? Yun ako. At baka yung mga rasyon na binibigay na yun, noong mga panahon na yun, sponsor pa ang nanggaling. Kaya, alam niyo ba, nung nag-isnang ko yung 1970 ito, yung ako, pag edad ko ng mga 7 years, 8 years. Hirap ang buhay talaga. Hirap ang buhay, pero mura ang bilihin. Siyempre, mga panahon pa noon, wala pa eh. Pag magtaas ka ng bilihin noon, hindi ka mabibilihan dahil hindi naman tugma doon sa year kayong bibilihin mo. Siyempre, mura pa noon. Pero wala, pera. Mura ang bilihin. Pero bakit maraming hindi nakapagtapos sa hirap ng buhay noon? Alaga. Maraming hindi nakapagtapos sa kanilang pag-aaral sa buhay noon. Kung mayaman ang Pilipinas. Bakit maraming hindi nakapagtapos sa kanilang pag-aaral? Number 1 na nga ako eh. Gusto kong maging abogado pero wala. Kapos. Kung mayaman ang Pilipinas, bakit maraming kaming hindi nakapagtapos? Ay, mas marami noon ang hindi nakapagtapos sa pag-aaral kaysa ngayon. Ngayon, marami ng kabuhayan ngayon na pwedeng pagkikitaan ng mga simpleng negosyo. Kung siguro ginawa yan noon ni Marcos noon na padamihin yung negosyo para paghahanap buhay ng mga tao, siguro doon kung maniwala na yumaman ang Pilipinas. Kasi wala nang ganong magsasaka eh, magdinegosyo na lahat eh. Pero wala eh. Supply, ilocor ng supply ang ginagawa. Anyway, yan po. Sisilipan po natin ang susunod na makabanata yung ating vlog, no? Yung presyo na naman bilihin. Yun nga po ang sa inyong comment lang po at comment, malaman natin po yung presyo ng mga bilihin ngayon kasi minsan po ako
madalang po na pumunta ng mga palengke. Pumunta ng palengke. Hindi po ako lumalabas halos ng bahay. Busy po ko sa trabaho ko. Mali pa yung day off ng trabaho ko, Merkulis. Sabado Linggo may pasok ako. Regular na araw ko lang. Dapat yung Sabado at saka Linggo, 30% yun. So regular na araw. Okay na po sa akin. So tinamad na po ako pumasok talaga ngayon sa aking trabaho. Nakakalungkot man isipin, pero nakakatamad na po talaga. Sa isang taon na po talaga ako palang niloloko ng amo ko. Sa sweldo ko pa lang nakapix po. Wala pala akong di-op. Hindi pala bayad yung di-op ko kasi binibilang pa rin niya sa 30 days yung sweldo ko. 30 days pa yung pinapasok ko. 30 days. At yung sweldo ko, binibilang sa 30 days. Oo. So, ibig sabihin, kapag binilang mo sa 30 days yung di-op ko, yung sweldo ko, nasama yung di-op ko. So, walang bayad yun. Kasi binibilang mo sa 30 days. Dapat 26 days lang ang bilangin nyo kasi may di-op po 4 na araw. Kaya kung malungkot po, kaya po ako wala na kung gana kumain. Isang taon na po makikita ginawa sa akin. Kaya ngayon ko lang po nalaman. Dahil ako po yung tao na simple lang, hindi po mahilig makipagtalo, hindi po mahilig makipagdiskusyon. Okay lang po sa akin yung lalamangan ako. Pero nga po, parang isang taon na pala akong, may gitna po, isang taon pala akong ganyan ang nangyari sa sweldo ko. So yung di-op ko pala, katawan ko nagdi-di-op, pero yung araw ko pala, tuloy ang bawas. Kaya tamad ako pumasok. Isang taon na pala akong niloloko. Kala ko mga dalawang buwan lang, 3 okay lang. Isang taon na pala akong ganito. O sige po, maraming po salamat. Shout out po sa inyong lahat dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga asin Southern Leyte na bungamay, sa lupa ng aking nagisnang mga bituin, sa lupang aking sinilanganan. O sa buong Davao, shout out po sa inyo lahat dyan, no? Buong Davao, buong Davao, North, South, West, Oriental, lahat. Buong bansang Pilipinas, shout out po sa inyo lahat. At sa ating mga bayaning nagpapahirap para lang kumita at mabigyan ng magandang kaginawaan ng kanilang mga mahal sa buhay, mapapag-aral ng maayos ang kanilang mga anak na nasa iba-ibang bansa ngayon. Shout out po sa inyo at mag-ingat po tayo araw-araw, dasal, at kumain tayo sa tamang oras. Ingat. Depend inside para hindi po tayo mabiktima ng ating mga salpahis na amo. Titingnan ang kapaligiran kung ano ang mayroon dyan para umiwas. Dahil baka mabudol tayo lahat, pati sa ating mga amo, mabudol tayo. Sa ating gobyerno, nabudol na tayo. Pati ba naman ba sa amo natin, mabubudol pa rin tayo. Kaya ingat po. Yan po, dasal, magpanalig sa Panginoon, huwag kalimutan na tayo ay may Panginoon na laging nakasubaybay sa atin sa araw-araw, saan man tayo ngayon sa sulok ng mundo. Yung mga mayayaman, yung mga nag-alimpestanga sa ating kayamanan ng bayan, sana po, darating ang araw, magising din kayo at darating din ang karmang hindi natin malalaman sa inyo. Okay, salamat. Maraming po salamat sa inyo lahat.
Kaya wither-wither lang ang buhay. Sana tayo po'y magbabago sa ating mga ginagawa ngayon na kamalian sa ating sa bansang Pilipinas. Opo, sa taot po sa inyo lahat. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Chris MTV. Don't forget to subscribe and share po at like sa aking mga video. At manatiling pagmamahal sa ating kapwa. O shout out sa may kay Jiggy Bara, kay Boss Banatbay, kay Boss Dada. At sa lahat po na mga balantiros na kaisog groups, mga DDS family, shout out po sa inyo lahat. Mga kaisog family, shout out po sa inyo lahat dyan. O Waraylog, shout out po sa inyo. Ni Iko, ni Dalang, shout out po sa inyo dyan. O sa lahat po ng mga vloggers na legit vloggers, no? Yung hindi po nagpabayad. Yung tumutulong po sa mga kababayan natin na naghihirap. Kahit hindi pa po kumikita ang kanilang mga vlog. Basta po may mga pera sila na pang sarili ng pera, ginawa pa rin ng tumulong sa kapwa nila. Maraming po salamat sa inyo. At sana mabuhay at magpatuloy po ang inyong ginagawa para sa ating kapwa. May pera man tayo wala, sana po tayo ay manatiling mapagmahal sa ating kapwa at sa ating mga sarili. Siyempre, unahin muna natin ang kapwa bago ang ating sarili. Huwag natin kalimutan yan, ha? Okay. Manatiling magmamahal sa ating kapwa bago ang lahat. Maraming po salamat sa inyo na walang sawang pagsubaybay at pagpatuloy na pagmamahal sa Chris MTV. At don't forget to subscribe again, once again. Chris MTV, like and share, at pakipindot na rin po yung bell button para po updated po kayo sa lahat po na aking mga videos. O shout out Roger, no? Kay Roger, shout out po sa iyo, bye Roger. Shout out po kay Domingo, shout out po sa mga ating mga mahal na guardian sa Dumuscola International School. Shout out po sa ating mga guardia dyan sa Renaissance Tower. Tower 1000. Shout out po sa inyo lahat dyan. Hindi ko na kayo isa-isahin. Sa dami nyo. Shout out kay Alma Berano. Kay Sol Laplana. Sa lahat po ng mga kaibigan ko sa TikTok. O sa lahat po ng kaibigan ko at kakilala at mga nagmamahal sa Chris MTV. Mga followers ni Chris MTV, MTV. Pero nagpahatid po ako ng maraming po salamat sa inyo at magandang umaga. God bless at magandang umaga sa inyo ng Martis. Mabuhay po tayong lahat. Ang Panginoon ay nasa atin lahat araw-araw. Maraming thank you. Bye-bye.